Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's. Alright, so magandang gabi po muli sa ating lahat. At agahan po natin ng kaunti ang ating words of encouragement ngayong gabi dahil meron po kaming necrological service ng mamaya-maya. Umuulan naman po so pinapatigil lang po namin. And dito po tayo sa ating text sa Luke chapter 4 verse 31. Bago natin basahin po, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa inyo, humingi ng inyong patnubay at gabay sa aming pag-aaralan ng inyong salita. May matutunan kami, naway may matutunan kami ngayong gabi sa pamamagitan ng wisdom ni pagkakaloob niyo po sa amin at guidance ng Holy Spirit para po kapag matuto po kami muli sa gabi ito. Patawad din sa lahat ng kasalanan na gawa, Ama. Palain niyo lahat nakikinig saan man po sila naroon, saan po ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Part 2 po ito ng ating pinag-aralan po nung nakaraan, His word was with power. Sabi ng Biblia, and it came down, Luke chapter 4 verse 31, and came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days, and they were astonished at his doctrine, for his word was with power. Yan po natin kinuha ang ating title. And in the synagogue there was a man which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who art thou, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not. And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they came out. And the fame of him went out into every place of the country round about. Okay, so yung synagogue po dyan, kung saan nagturo ang ating Panginoong Jesus, a meeting place to learn the Word of God. So yung authority naman po is the influence and jurisdiction. So yan po ang authority ng ating Panginoon. Pag sinabi niya, influence, mangyayari talaga. Jurisdiction, sakop niya po ang buong mundo, mga kapatid. At wala pong makakapigil sa anumang gustong gawin ng ating Panginoon. Even the devil ay kahit siya po ay God of this world na tinawag ng Biblia, pero kung ayaw ng Diyos, hindi niya po magagawa. Sapagkat God is the higher and supreme authority over the devil and anyone else. So yung nakuha po natin noon, itong number 1 na came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days, diba? So letter A, they were astonished at his doctrine. Nagulat po sila sa kanyang itinuturo. Pag sinabi pong doctrine ay set of teaching. Alam nyo kasi, ang katuruan ng Panginoon ay talagang kakaiba sa relihiyon. So yung katuruan ng relihiyon po ay gawa-gawa lang po nila yung kanilang doktrina. Katulad ng purgatory, wala naman po sa Biblia. Katulad po ng prayer for the dead, wala naman po yun sa Bible. Katulad ng mga tradisyon, di ba? And worshiping Mary, wala naman po yan sa Bible. And even Mary worship God, mga kapatid, di ba? So ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Hindi po sa religion, hindi good works, hindi po dadagdagan ang ginawa ni Kristo. Hindi po Jesus, pananampalataya kay Jesus,
plus good works or doing what is right or following the Ten Commandments, sa sacraments, kumpisal, communion, at iba-iba pa. Wala pong ganun sa Bible. Kaya nga po, kakaiba ang doctrine ng Panginoon sa relihiyon. Kaya nagugulat yung mga tao sa kanya eh. So, may kaibahan, ang turo ng ating Panginoon sa turo ng relihiyon. Katulad na lang po yung kaligtasan, ay sa ating sa pananampalataya lang po sa Panginoong Jesucristo at pagtanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Plus nothing, minus nothing. No addition of works, no addition of any tradition, no addition of any good works, but it is by faith alone. As according to the doctrine of God. For by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, sabi ng Biblia, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. Siyan po, ang na-amaze po sila sa mga katuruan ng Panginoon. Letter B, His word was with power. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful. Pag sinabing quick po ay alive, buhay. Nagbabago ng buhay. Nagbabago ng yung tamad, ginagawa niyang masipag. Yung may bisyo, tinatanggal niya yung bisyo. Yung nagtatanim ng galit, napapalitan ng pag-ibig. Yung dating masama ang trato niya sa asawa niya, ay napalitan ng pag-ibig sa kanyang asawa. Yung mga dating pasaway na bata, mga anak, ay naging masunurin sa kanilang mga magulang at sa authority. Why? Because God changes lives through the Word of God. Kasi po ang salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. At hindi po kumukuha pas, ang salita ng Diyos hindi na outdated. Kundi yan ay buhay, magpakailan pa man. Kaya nga po hanggang ngayon, pag binasa mo, talagang na-inspired po tayo, di ba? Magbibigay po ng encouragement sa atin. Hindi kagaya ng ibang libro, na pag after 1 year, 2 years, 5 years, or 10 years, hindi na. Kumbaga, hindi na binabasa. Laos na. Pero ang salita ng Diyos ay laging relevant, not updated, applicable hanggang sa panahon ngayon, nagbibigay ng inspiration at encouragement sa mga nakakapakinig at natututo po dito. Makapangyarihan. Wala pong buhay na hindi niya kayang baguhin. Walang asawa at marriage na hindi niya kayang ayusin. Di ba? So makapangyarihan po. And number 2, His word was with power in the synagogue. There was a man who had a spirit of an unclean devil and cried out with a loud voice. Sabi ng Biblia, so the devil said to Jesus, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Thou art come to destroy us. I know thee, who art thou, the Holy One of God. Sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, letter B, Jesus rebuked him, saying, hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. So kilala kasi nila na ang Panginoon, ang Holy One of God, na siyang nagka-cast out ng devil, sa tatakot din po sila sa Panginoon Diba? At wala silang nagagawa sa ating Panginoon. Bakit? Kasi po, siya po ay, yung salita niya ay makapangyarihan. Pag sinabi niyang go out sa devil with an unclean spirit, yung katawan, diba? So lumalabas Meron nga po yung legion, pinalabas ng Panginoon. And ganun po kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon every Sunday morning, Sunday night, Thursday night, sa ating prayer meeting, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. At yun po ang nagbibigay ng power sa atin, kaya po tayo nakakapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Di ba? Kaya tayo nagiging malakas, nagiging matapang, kaya po tayo ay nagiging nagpapatuloy sa ating pong buhay, sa pangangalaga sa ating pamilya, sapagkat po ay merong kapangyarihan ang ating Panginoon. Huwag niyo pong i-give up yung inyong anak na mas pasaway, makulit, kumbaga, loko-loko. Hindi po. Panalangin lang natin sila, turuan ng salita ng Diyos, dalhin sa church. Wala pong buhay na hindi kayang ayusin ng salita ng Diyos. Sa panghuli po, they were amazed, number 3. So letter A, what word is this? Sabi nila, for with authority and power, He commands the unclean spirit and they come out. Diba? They come out. Oo. Letter B, the fame of Him went out into every place of the country round about. So dahil po nakita nila na anong klaseng
ginagawa nito, salita ito? Anong klaseng authority at kapangyarihan ito? Even He commands the unclean spirit and they come out. Kaya nga po naging famous po ang ating Panginoon sa mga bayan-bayan at bansa-bansa ho. Doon po sa Israel, kahit sa mga kalapit na bansa, nakilala ang Panginoon eh. They were amazed. Kaya nga, alam niyo po, sabi nga ng Bible, sa ating pong ministry, kilala lang natin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, I lift up the name of the Lord Jesus Christ and He will draw men unto Him. Sabi ng Panginoon mismo, if I be lifted up, I will draw all men to Him. So ilip lang natin ang ating Panginoon. Makikita po natin ang bunga ng ating mga ginagawa sa Kanyang gawain at ganoon din po sa loob ng ating pamilya. Alam niyo po, ang pinakamagandang fame sa ating family ay ang Panginoong Jesucristo. Siya dapat ang makilala sa ating bahay, siya dapat makilala ng ating pong asawa at ating mga anak upang siya po ang maging famous sa ating pong bahay. Pag may trabaho ka, teacher ka, or nagtatrabaho ka, ipakilala mo ang ating Panginoon bilang tagapagligtas sa kanila. Diba? Kung boss ka sa trabaho ninyo, sa company, dapat ang Panginoon ang ipakilala mo kung Kristiyano ka. Siya dapat maging tanyag, sikat, upang maligtas ang ating mga tao at makakilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Sa ating pong principles of the day, the Word of God is powerful, therefore it is profitable for our life. Kapakipakinabang po ito sa ating buhay sapagkat ang salita ng Diyos ay powerful. Diba? So anyone can testify, mga kapatid, na nung tinanggap natin ang salita ng Diyos kahit masakit, naging kapakipakinabang po sa ating buhay, sa ating pong pamilya. Diba? Truth hurts but truth helps. Naging profitable po lahat yan. Diba? Instead na resist natin dahil tinanggap natin ang power ng salita ng Diyos, naging kapakipakinabang po sa atin. Pangalawa, the people are amazed because God is amazing in His power. Makapangyarihan po siya. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po lahat ng ito, Panginoon, sa aming buhay at sa lahat ng nakikinig. Tayo patuloy na ito po ay tumalima sa aming puso at isipan na alam namin kahit po maraming struggle kami sa aming family, anak, at ganoon din po sa kapaligiran, pero ang inyong salita ay kayang solusyonan lahat. Makapangyarihan at kayo po ang siyang nagro-rule, Panginoon. Salamat po, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you all. I love you all. See you po on our next episode.